Panibagong tutorial na naman tayo mga idol. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano palakasin yung mga ganitong kondisyon ng mga patubig sa inyong mga palayan, yung mga mahihina. Gawin natin ganito kalakas. I-convert po natin. Kada contractor po kasi ng drilling ay magkakaiba po ang diskarte nila. Kaya marami nga pong pumapalpak Ang tutorial natin ito ay hindi po lahat ng kontraktor ng drilling ay alam ito. Kasi nga po, convert po ito. Ang available po na ipapakita sa inyo na i-convert natin ay ito po. Itong puso na to ay DDoS lamang po ito. Kinabitan ng portable pump para pinangpapatubig nila sa pispan nila at saka pinangpapaligo ng mga baboy nila. Kaya lang ang problema po ay syempre magastos po. Kasi nga po DDoS lang. DDoS lang po yung ilinalabas na tubig, yung outlet niya. Wala. Magastos ng mga krudo. Ngayon, ang gagawin natin dito ay convert natin magiging tres ang outlet. Ang normal na diskarte ng mga drone drilling dito ay binubunot po itong DDoS at saka pinapalawang yung butas tapos linalagyan ng D3 na tubo o D3 na. Pero hindi po ganun ang diskarte natin. Mas magastos po yung ganung diskarte na normal na diskarte ng mga drone drilling dito sa amin. Ang gagawin po natin dito ay magdrilling lamang po dito sa tabi niya. Magdrilling tayo ng 1 in 1/4 na tubo. Tapos is series natin. Di magiging D3 na po yung outlet niya. Ganun lamang po yon. Ayan, bago tayo magdrilling ay magsasalok muna tayo ng tubig para gamitin natin pang drilling. Ito lang po yung linalabas na tubig ng i-convert natin ito na DDoS lang. Nai-reduce lang po yung paglabasan ng tubig, naging D1. Yan lang po yung lakas niya. Abay, talagang magastos po yan kung yan po ang pagpapatubig nila sa kanilang pispan at paglilinis ng kanilang babuyan. Abay, magastos po talaga. Bale, shortcutin lang natin mga idol. Yung mga importante lang po ang ipapakita natin para po hindi aabot ng 1 oras ang video natin ito. Bali, natapos na nating drinilingan at saka natin binaunan ng tubo na 1 in 1/4. Ayan. Saka natin lalagyan ng Jetmatic pump para siguraduhin natin kung meron man tayong natamaang quality bukal ng tubig sa ilalim ng lupa. Ayan, dinististing na natin. Ayan. Ayan. Di approve na. Meron na tayong tinamaang quality bukal ng tubig sa ilalim ng lupa. Hindi pareho siguro ang lalim ng drilling natin dito sa una kasi hindi po ako yung nag-drilling sa una. Bali na patunayan na natin meron tayong tinamaang bukal ng tubig, di i-series na natin. Ganito po ang pagka-series niya. Shortcut lamang po I-connect na lang po natin dito sa letter T na to. Syempre, naglagay po tayo ng 3 by 1 in 1/4 na bossing. Sa kabila naman, 3 by 2 na bossing para magkakonek. Ayan, naglagay lang ng elbow. Saka natin i-winilding ito. Pwede nating lagyan ito ng onion thread. Kaya lang kung merong welding, i-weldingin na. Kasi nga, ano ba naman ang babaklasin mo dyan kung sigurado naman ang iyong trabaho. At saka po, marami pong onion thread na local. Yun po ang nagmumulan pa ng mga singaw. Kaya welding na lang para mas siguradong wala nang pagmumulan pa ng singaw. Bali yan, pagmasdan nyo lang mabuti kung paano natin siniris. Pwede pa pong isiris to hanggang 3 hanggang 4 o hanggang ano pa dyan. Ganito ang nagiging remedyo kapag yung nagpapadrilling ay pabago-bago po ang plano. Kung halimbawa kulang sa budget, DDoS lang po ang budget niya noon. Tapos ngayon meron ng budget, di nagsiris lang po tayo para maging D3. Pero kung meron kang budget, kung gusto mong D4, diretso ng D4 ang i-drilling. O kung D3, diretso ng D3 ang i-drilling. Ganun lamang po yon. At saka meron pa pong area na kapag dinirektsang linagyan ng D4 ay nag-flat hole. Yung mga area na malambot po yung layer ng baunan ng tubo, doon sa ilalim kapag inangdar nag-flat hole kinakailangang mag-casing di mas magastos po yon. Ang ginagawa namin ay magsisiris na lang kami ng 2 DDoS para ang outlet ay magiging D4 para po hindi mabigla na humigop doon sa ilalim hindi mag-flat hole. Bali, tapos na po itong ginawa natin, testingin na lang natin para may pakita naman sa inyo na okay itong series natin. Nauna ko na pala itong na-upload noon, kaya lang po meron pong nagre-request na ulitin ko daw kasi nga po yung ginamit nating dialect dito noon ay Ilocano. Marami pong hindi nakakaintindi kaya request na gawin ko daw na Tagalog. Kaya pinilit nating magsalita ng Tagalog. Bali, yan na po, umandar na po yung makina ng pump natin ito. Ayan, lumabas na, lalabasan na. Ayan, 100% na click po ang series natin ito. Ayan, naging D3 na po yung outlet niya.
talon tayo no kastuyan. Han nga kasla dyan dito sa datay. O, yan. Kastoy lang iti-teknik ngay kasta. No bilang adatin palok ti daduma. Bali yan po yung ginamit natin yung salita noon. Ilocano. Kaya po inulit natin kasi nga po maraming hindi nakakaintindi yung salitang Ilocano. Normal lamang po na marumi pa ang linalabas na tubig kasi nga kadidrilling pa lang yung isang isiniris natin. Gumagawa pa siya ng balon sa ilalim at saka nahihirapan pa po itong makina kasi nga po ay naglalabas pa ng mga buhangin. Gumagawa pa siya ng balon doon sa ilalim at saka habang tumatagal po ito ay lalo pong lumalakas kapag makagawa na ng balon sa ilalim. Siyempre kapag nakagawa na ng balon sa ilalim at saka naubos na yung linalabas na mga buhangin, ay siyempre, maganda ang paghihigop ng makina, hindi na masyadong mahihirapan. Ganun lamang po yon. Ikukumpara lang po natin dito sa una, nung hindi pa natin i-convert. Ayan. O, ganito lang po ang linalabas na tubig. Kaya sinabi ko pong mas magastos, mas matakaw sa krudo. Kasi nga po meron po tayong nag-comment dito noon na mas magaling pa sa magaling na palpak daw itong ginawa ko kasi mas matakaw daw sa krudo. Abay yung didos daw, mas matipid sa di krudo. Abay kung ang patubigan ay 1 hektarya, sabi ko naman, abay talagang mas matakaw yung didos lang. Kumpara mo nga naman dito sa ditres na to. Pero hindi po siya nakakaintindi. Pero wala na tayong magagawa. Meron talagang ganung tao. Isipin na lang po yung mga merong isip dyan kapag ganito po ang lalabas lang ng tubig, ganito lang po kalakas ng tubig ng pampatubig mo sa 1 hektarya, ilang container na krudo kaya ang mauubos mo? Ikumpara mo sa ganitong outlet ng tubig. O, ito. Ayan. Ano kaya ang mas matakaw dyan sa krudo? Ano ang mas makonsumo? O, ganun lamang po yon kung may isip yung tao. Pero kung talagang utak talang ka, wala na po tayong magagawa. Abay, mas maganda na lang siguro kung ididirekta nating sasabihin sa mga kulukoy na nagkukumit ng mga masasama kahit wala namang kinalaman sa video para lang po madismaya yung vlogger ay nagkakamali po sila na masama man yung kanilang comment ay punto pa rin yun para sa vlogger. O, yan. Pero ngayong 2022 na ay meron pa rin mga taong hindi nag-upgrade sa social media. Kaya patuloy pa rin yung kanilang ginagawa na nagko-comment ng masasama para lang madismaya yung vlogger. Hindi nila alam na yung kako-comment nila nasasuggest po yung video ng vlogger. Hanggang merong mga taong masasama ang comment kahit wala namang kinalaman sa video, ay hindi ko po kayo tatantanan nakakantsawan. Hanggang dito na lang ang ating munting tutorial at mamamaalam na ang iyong lingkod, Boy Bertod.